Ay ere ang masarap sa Lunes, ang pinakbet. Ika nga ng isang Amerikanong nakatikim ng pinakbet dito sa Hawaii. Simulan muna natin dito sa aking kutkuran. Medyo high-tech yan kasi may hélice sa gitna na gagayat ng mga tinatad nating bawang at luya. Smooth and easy, parang pinitpit sa bilis. Pagsamasamahin lang natin ang ating mga nagayat na condiments, ang kamatis, maraming sibuyas at ang luya at bawang. At isa nga pala sa mga na-discover ko ngayon sa pagluto ng masarap na pinakbet ay ang magsama ng masarap na lechong kawali. At sa usaping discover naman, ngayon ko lang din pala nalaman na ang authentic Ilocano pinakbet ay pinagsasama-sama na nila lahat ng mga rekados. At isa sa sekreto na aking ibubunyag ay kapag kumukulo na yung niluluto ninyo, wag na wag nyong hahaluin gamit ang sandok kasi nadudurog po ang gulay. At naisa lang at lulutuin na natin ang ating pinakbet. So habang naghihintay, lutuin na natin yung rice is life. Life is rice? Ha? Basta yung kanin. Ang sinusunod ko nga palang version ng pinakbet ay hindi ko nilalagyan ng tubig kasi kusa itong nagsasabaw mula sa mga gulay. Earthquake the pinakbet. Ganyan ko siya haluin. Igiling-giling. And if you think your pinakbet is too dry, put some oil, the vegetable oil. At eto na yung end result, luto na yung ating pinakbet. Nakalimutan ko nga palang banggitin kung ano-ano yung mga gulay na ginamit ko dito sa aking pinakbet. But I'm quite sure, alam nyo na yon. Pero meron akong 3 sangkap na sinama dito. Ang patani, sigarilyas, at madaming siling haba. Pero meron akong hindi matsyempohan talaga, yung tinatawag sa Ilocano na alugon. Sayang. Nanganin na po, naimas dito'y. Kain na, sarap ba yan?